Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So, ayan mga boss, what's up sa ating lahat, at magbibigay lang tayo ng update dito sa ating project na long size aquarium. So kung nakikita nyo dito mga boss ay naglalagay ako ng ilaw. Bali kung nakikita nyo itong pinakabit ko dito is ilaw po yan ng aquarium, kasi inilipat na natin yung mga dalawang piraso ng 2.5 gallons natin dito sa winilding ni Boss Ray, si Utol. So ayan, at gagamit lang tayo dito ng pandikit. So bali ang gagamitin natin dito is yung stick glue. So ayan, at ginawa lang naman natin dito, sinukat lang natin. Then sinusubukan natin kung paano kasi siya maikakabit. Nang sa ganon is maayos naman at hindi na nakadirekta doon sa mismong aquarium yung ilaw. Kaya ginagawa natin ng paraan para maidikit siya. So ayan, bubuksan na natin at para makita natin kung gaano siya kaliwanag yun. At lumabas na rin finally. Ayan, kung makikita nyo, yan na yung ilaw niya. At pinapalit-palitan lang natin yung ilaw niya para makita naman natin yung background. Bali 3-way kasi itong na to, itong ilaw nito. Ayan. So ayan, after naman natin na matapos na ayusin yung ilaw dito sa baba, is isinusunod ko naman na palitan yung submersible pump natin dito, kasi kung maalala nyo sa mga vlog ko na iba is malakas kasi yung submersible pump na ginamit natin. Bali 40 watts kasi itong submersible pump na to. Ang plano ko dito, nag-order kasi ng Shopee ng 25 watts. So ito na yun. Bali yan, kung nakikita nyo yung nilabas ko is 25 watts. At mas maliit ng konti doon sa 40 watts. Yun. So ang gagawin ko dito is tatanggalin natin yung yung pipe at ililipat natin dito sa kabila. Pero dahil sa yung pipe natin is liliit na, gawa nga ng yung submersible pump is mas mataas compared dun sa ipapalit natin, kailangan natin magputol ulit or gumawa ng panibagong pipe para dito sa ating mas maliit na submersible pump. At nahirapan lang tayo natanggalin at nagkapalpak pa dito. At hindi pa naman nagkasya yung gagamitin natin. So talagang kailangan natin gumamit ng panibagong pipe. So ayan, at kumuha lang tayo. Susukatin lang natin kung gaano kataas yung gagamitin natin, kung ano yung haba. Then puputulin na natin to para dito sa panibagong paggagamitan natin. So mano-mano na yung ginamit natin at wala tayong makita kasing maayos na lagari or pangputol. Ayun, mabilis lang din naman pala maputol. At isa pa, naisip ko na lang na pinturahan natin tong pipe na to ng black para mas maganda. So ayan, ang gagamitin lang natin na pintura is yung flat black, flat black. Kasi mas maganda kasi yung flat black kumpara dun siya shiny. So tatapusin lang natin to, tapos patutuyuin lang natin, then goods na yan para maikabit. Bali ito yung pinakauna niyang design dun sa pagkaka-arrange ng medyas filter niya. So bali babaguhin natin to. Ayan, babaguhin natin yan. Papalitan natin ng ibang pagkakalagay, or aayusin natin yung pagkakalagay ng mga to.
So ipapakita natin maya-maya pag natapos na. Bali, ito yung lava rock natin. Ayan. Hugasan lang natin to kasi kalahating kilo to. Tapos yung nauna natin, kalahating kilo din. So lumalabas 2 kilo tong ginagamit natin. Tapos ito namang natin, yellow na pinaka parang lava rock natin, yung long. Bali 36 pieces lahat to. Ayan. So, ang isusunod naman natin is since lilinisan ko lang din naman yung filter nito, yung mga filter medias nito. I mean, ganun din naman na iaayos natin at i-rinse ulit natin yung medias filter nito is isasabi ko na rin na linisan. Pero maganda talaga na pag naglilinis kayo ng mga aquarium nyo mga boss, mas mainam na patayin nyo yung submersible pump or yung mga oxygen nyo. Nang sa ganun is din kasi yan. Isang dahilan din yan kung bakit yung mga isda nyo is namamatay kasi sa sobrang dumi. Habang nililinisan nyo yung mga dumi kasi yan is nakakain din nila yan. So mas mainam na tanggalin nyo, patayin nyo yung mga submersible pump nyo at yung mga oxygen nyo nang sa ganun is hindi mahalo. At hindi lang yan, siyempre yung mga nasisip-sip kasi ng dumi is pupunta lang din naman sa mga beneficial bacteria. So ayan, nilinisan ko yung mga kasi medyo madulas na rin kasi yung salamin. Isasabay na lang natin yan. Para nang sa gano'n naman is mas maayos at mas malinis naman tignan mga boss. So ayan, at natapos naman na natin linisan yung loob ng aquarium is isinunod ko naman yung lava rock na natin. So ayan, kung makikita nyo, yung nilalagay ko dyan is lava rock na yan. So goods po yan para sa mga beneficial bacteria dyan kumakapit. At malaki yung naitutulong ng mga lava rock na yan. At so ayan naman mga boss, after naman natin na mailagay yung lava rock natin, ay tinanggal naman natin yung filter natin dito, yung pinaka first layer ng filter natin. Dito kasi nasasala lahat ng mga poop ng mga isda natin at yung mga dumi. Diyan na pupunta yan. Kaya yan yung tinanggal natin at yan yung lilinisan natin dahil since naman na inayos naman natin yung mga filter natin dito is isinunod na natin to. Para nang sa ganun, pag pinaandar natin yung submersible pump natin, yung circulation ng tubig is mas maayos at mas malinis na mga boss. So ayan. Natapos na rin natin na hugasan yung filter, yung pinaka first filter natin dyan at ilagay na rin natin at aayusin na natin nang sa ganun is mapaandar na natin yung submersible pump dito mga boss. At ayun nga, natapos na rin natin at isisingit na rin natin dito yung ginagawa ni ate. Ang hipag ko is meron kasi siyang incubator dito para sa mga alaga niyang mga itlog. Kasi yung mga alaga nilang mga manok is hindi naglilimlim yung mga yon. Kaya kailangan nila ng incubator at yan yung katabi ng mga aquarium natin na nakalagay dyan at yung 2.5 gallons, yan po yan. So ayan mga boss, at papasilip na natin yung kabuuan ng aquarium na project natin doon sa long size. So kung makikita nyo, ito yung nilinis natin, ito yung first layer ng filter, lahat ng mga poop nila at yung mga hindi nauubos na pagkain dito na pupunta. So kung makikita nyo, nandito rin yung ayan, ito yung inisprayhan natin ng pintura, ayan, spray paint. So, naglagay tayo niyan. Ayan yung kabuo. Yan. Black color. Tapos, naglagay na rin tayo ng halaman dito. Ayan.
para additional doon sa ganda ng filter. So ayan, ito nga pala yung foam na nilagay natin. Ito yung pinaka second layer. Tapos naglagay tayo nga pala dito ng biofilter, bacteria, house ceramic. Yan po yung tawag po dyan. Tapos itong pangalawa, gumamit din tayo dito ng lava rock. So, parehas ito is dito na mamahay yung mga good bacteria, yung mga good beneficial bacteria. Tapos dito, naglagay na rin tayo dito. Yung second layer kasi, gumamit lang kasi tayo ng patungan. Kasi ang nangyayari dito, sa foam, sumisingit dito sa ilalim. Kaya kailangan natin maglagay ng mas magandang maipatong nang sa ganon, yung tubig dire-diretso. Pwede kasing mag-block yung tubig dito at mapuno dito. So yan, yung third layer natin sa filter is lava rock. And then ito na yung pinaka dito na natin nilagay lahat yung mga natin. Biofilter, bacteria, house ceramic. Then dito naglagay tayo dito ng charcoal. Bali yung charcoal na ginamit natin, sa mga hindi nakakaalam, pwede nyo gamitin itong mga to. Ito yung mga normal na ginagamit pag nagba-barbecue kayo. Tapos naglagay tayo dito ng additional na lang natin dito. Ito, naglagay tayo ng putos plant. Ayan. Kasi meron kasi putos plant dito sa loob. Kaso nabitin kasi. Yung putos plant kasi dito sa likod, hindi umabot. Kaya gumamit pa rin tayo ng putos plant dito. So, ayan. Tapos yung mga isda natin, ayan nga, yung sinasabi ko, magdadagdag tayo ng hammerhead shark. Meron na tayo dito yung hammerhead shark. At meron na rin tayo ditong black tie oranda, goldfish na oranda, tapos meron din tayo ditong rancho na red and white, then orange na rancho. So ayan. Tapos dito sa baba, eto na. Ito yung mga gapi natin. Yung mga gapi natin is mga tuxedo, then parang meron tayong zebra type dito. Pero yan, ang mangyayari kasi na itong mga natin dito, magiging chops na to pag nagkaroon na sila pag dumami. Anyway, pang pit grid naman kasi itong alaga natin. Kaya goods naman kasi pang naman kasi ito, pang display dito sa bahay ni Utol. So kung makikita nyo, yung isa dito, empty to. Ang mangyayari kasi niyan pag dumami kasi to, actually marami na kasi mga anak to. Nagtatago sila, medyo shy type sila sa camera. Kaya ayaw nila magpakita. Tapos ito, empty na. Pang lang muna sa ngayon is naging displayan muna siya ng mga naging cabinet. Tapos ito yung pinakita ko kanina, yan, may mga itlog. Yung incubator dito is itinabi. Hindi po ito itlog ng mga isda. God. Hindi po kayo ito po itlog po ng mga tao. Ay, itlog po ng tao. Sorry, itlog po to ng manok. Yan. Ayan. At hanggang dito na lang muli ang ating vlog sa ngayon. At ako'y nagsasabi sa inyo ng happy fish out. Right. Maraming salamat sa inyo. At sa ulitin, sana hindi kayo magsawa panunood ng aking vlog. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!